ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone. For today's video, meron lang akong share sa inyo na good news. Okay, ano ba itong good news na to? Ang good news guys, ito ay para po sa mga domestic helper na nagtatrabaho po sa Hong Kong or yung mga may balak na magtrabaho sa Hong Kong as a domestic helper or kung kayo po ay waiting na lang ng mga visa nyo or mag-umpisa pa lang kayo mag-apply papuntang Hong Kong, ito ay para sa inyo guys. Okay, ang Hong Kong government po ay nag-announce na, nag-increase na po sila ng salary. Ngayon ay nasa 5,100 Hong Kong dollars or equivalent nyo sa Philippine peso ay nasa 38,046. So, minultiply ko na lang siya guys sa 7.46 kasi yun yung palitan kagabi. So, bali, 5,100 times 7.46 ay equivalent of 38,046. Yan po yung salary nyo per month na matatanggap as a domestic helper. Yung food allowance ay unchanged po, so hindi yan nabago. Hindi binago ng Hong Kong government yung food allowance. So, bali, nasa 1,236 pa rin. So, equivalent nun ay nasa 9,220.56. Isuma total natin lahat ang salary na sa Hong Kong plus yung food allowance. Kung nakukuha nyo in cash yung food allowance nyo, ay meron kayong 47,266.56 every month. Imagine nyo dyan guys, every month meron kayong ganitong pera na makukuha sa employer nyo kung kasama yung food allowance na binibigay sa inyo ng cash. Kasi based po sa experience ko at sa mga kasama namin, kami po kasi nung nagtatrabaho pa ako sa Hong Kong, ang food allowance po namin ay binibigay po na cash ng employer namin. So, salary po end of the month ay nakukuha po namin yung salary namin at saka yung food allowance na cash. Binibigay po yung sa amin ng employer ko. So, ngayon, dahil nag-increase na po yung salary ng Hong Kong, ay malaki na rin po ang ma-take out nyo at mapapadala nyo sa Pilipinas. So, maganda itong balita na to, lalo na po yung sa mga nag-aantay pa lang na ma-hire ng mga employer na sa Pilipinas. Ito po ay effective on September 30, 2025 kapag kayo ay nagpirma ng kontrata nyo or after ng September 30, kayo po ay kasama na ho dito sa increase na 5,100. So, malaking pera na rin yun. Kasi ako nung unang dating ko sa Hong Kong, yung salary na nakuha ko nung dati ay nasa 32,000 something. Kasi ang palitan nun nasa 6.50, yung ganon. Ganon lang yung palitan nung 2021 guys. And then, siyempre kami kasi, bukod sa salary at bukod sa food allowance na cash na kukuha namin, meron din po kaming OT. Ibig sabihin nun, every week, meron kaming natatanggap na 400 Hong Kong dollars. So, nung panahon na yon ay nasa 2,500 yung palitan. So, every week yun guys. Every Friday, meron kami nakukuha na 400 Hong Kong dollars sa employer namin. Bayad yung off namin. Hindi kami nag-off. Pero, nakakalabas kami guys during Saturday. So, like, alis kami ng umaga, and then babalik kami ng hapon. So, palitan lang guys, palitan. Kunwari, yung ako, this coming Sunday, ako yung lalabas ng morning hanggang hapon. Yung kasama ko naman sa next Sunday. So, palitan lang kami. Hindi kami lahat pwedeng lumabas sabay-sabay kasi meron kaming alagang matanda ng mga buhay pa nung sila lola at saka si lolo. Ibig sabihin ko guys, so hindi lang ho salary yung inaasahan namin, meron din ho kaming every week na natatanggap sa employer namin na 2,500 pesos. And then, meron pa rin ho, like yung statutory, kunwari, so hindi naman kami lalabas nun. So, babayaran din kami ng employer namin ng panibagong 400. So, marami kaming pera guys, lalo na pag sunod-sunod yung statutory. Dati naalala ko, tuwing October saka December, yan talaga ang dami naming pera. Minsan umaabot yung pera namin nasa 8,000. Yung ganyan yung pinakamalaking ano namin na nakukuha, like 50,000. Mga 7 to 8,000 guys ang nakukuha namin kapag may mga statutory. Salary, bukod sa food allowance in cash, meron kaming off na every week na payment, and then statutory. So, ganyan po kagalante yung employer namin magbigay ng pera. Saka, kahit kami ay may food allowance na, meron pa rin kaming free na bigas, free noodles, free mga condiments. Lahat yan libre guys. So, ang binibili na lang namin ay breakfast, at saka yung mga pang-ulam namin. Kasi yung bigas ay libre na. Ako nung kasi nagbabudget lang ko yung 100 na pang-ulam ko like chicken, meat, pork. 100 lang guys. Sakto na. Lumalagpas pa ngayon eh. Minsan nababudget ko siya ng 2 weeks. At tapos bili-bili na lang ako ng mga gulay. Yung ganyan yung mga pang lahok-lahok na lang. Ganon din yung ko dati. Diskarte ko sa Hong Kong.
para makatipid. Kaya nung dumating ako dun sa Hong Kong ay medyo mabilis ako nakapagbayad ng utang. Siyempre, alam natin kapag bago tayo nag-apply tayo ay puro tayo utang. Kasi maraming gastos, no guys. Swerte ako kasi doon ako napudpad sa employer ko na medyo galante. Mayaman naman kasi si Lolo. Pinaka-employer talaga namin si Lolo at saka si Lola. Dahil sa kaedadan nila, hindi na nila kayang pumirma, kaya ang ginawa, yung daughter-in-law nila ang naging sa kontrata, siya yung nakapangalan sa kontrata at signature. Pero lahat ng mga perang pinangbabayad sa amin ay galing po kina Lola at saka kina Lolo. So ngayon, lalo na po sa mga na gusto din. So ito yung guys na kung kayo po ay nagbabalak mag domestic helper sa Hong Kong, gawin nyo na guys. Lalo na kung kayo ay nagbabalak na mag cross country, pumunta ng Europe, ng Canada, kung saan bansa kayo pumunta, ay kasi may mga agency naman sa Hong Kong na nagpo-process ng mga aplikante papuntang Europe or Canada. So marami na rin po, actually dun sa agency ko sa Hong Kong ay marami po silang napalipad papuntang Poland. So ito po ay stepping stone nyo lang. Pero habang kayo ay nagiging ng experience, kung kayo ay nagbabalak papuntang Canada, gain kayo ng experience. Habang kayo nagiging experience ay sumasahod kayo ng ganitong halaga. So madali na lang kayo makaipon para pang process nyo kung kayo ay nagbabalak na mag cross country. Napaka swerte na mga pumirma o magpipirma ng kontrata before ng September 30 kasi nga effective po ito sa kanila. Yung mga nakapag-sign ng kontrata before ng September 30 ay hindi po sila kasama dito sa increase. So ang mangyayari, susunod na magsasign sila ng kontrata ay mag-effect po itong 5,100 na salary nila. Pero at the same time, yung old contract nila ay ganun po, kung ano yung pinirmahan nila, yung pa rin yung magiging salary nila. So wait na lang sila na mag-change ng contract, mag-apply ng visa, na mag-appear na to, ito na yung makukuha nilang salary na buong 5,100. Ang food allowance talaga guys, karamihan kasi sa mga employer sa Hong Kong ay hindi po binibigay yung food allowance. So kung ano yung pagkain ng employer, yun din po ang pagkain ng mga domestic helper nila. Kaso nga yung iba po na napaka-juripot ng mga employer, so tinitipid nila yung mga domestic helper sa pagkain. Siyempre, makakatipid sila sa ganun guys eh. Pero kung talagang medyo may pagka-generous yung mga employer, ibibigay nila yung food allowance in cash talaga para mabudget na rin yung cash na yon. Kasi yung sa akin kasi nisasama ko pa yun sa padala kasi nga meron naman kaming every week na natatanggap na 400 sa employer namin plus statutory. So, buong salary ng isang buwan at plus food allowance ay pinapadala ko yun sa Pilipinas guys. So nadadagdagan ko pa yun kapag may mga stat at saka yung mga overtime pay ko during every Fridays. Thankful at blessed ako na doon ako napadpad sa employer ko na yon. Kasi sila, galante sila sa pera. Hindi problema sa kanila yung pera. Yun nga lang guys, ay maagang ginawa ni Lord, sina Lola at saka si Lolo. Kahit naman nung namatay na sina Lola at Lolo, ay nandun pa rin naman ako kay employer ko. Na namatay na nga sila, ako na lang naiwan mag-isa sa bahay kasi yung anak nila Lola ay meron din po sariling bahay at meron din po silang sariling helper. So nung namatay sina Lola at Lolo ay tumutulong na lang ako. Tapos pero ang pinakatrabaho ko talaga yung sa bahay nila Lola at Lolo. So syempre boring naman din, linis lang naman ang gagawin mo. Pero alam naman natin na hindi naman ako magtatagal din sa Hong Kong kasi lang naman talaga stepping stone ko lang yun kasi talagang magka-Canada talaga. Kaya hinantay ko na lang hanggang ma-approve yung visa ko. Kahit na namatay na sina Lola at Lolo ay doon pa rin ako, nagstay pa rin ako doon sa employer ko hanggang sa ma-approve yung visa ko at makarating po ako dito sa Canada. So, lang guys, swertihan lang talaga sa mga employer. Dasal lang kayo, lalo na kung kayo ay waiting pa na ma-select ng employer nyo. Yung maayos na employer, mabait. So naitrato kayong ng maayos kasi alam niyo naman pagdating sa Hong Kong kasi iba-iba po yung mga ng mga employer, iba-iba yung trato ng mga employers sa mga domestic helper. Kaya swertihan lang talaga guys kung gusto niyo pong mag-apply papuntang Hong Kong, lalo na po ngayon ay mataas na po yung salary, 5,100 Hong Kong dollars. Pumunta po kayo dun sa agency ko guys kasi napaka-legit po yan. King's Manpower. Located po siya sa
Malate, Manila. So mayroon po akong video na ginawa kung saan at paano nyo mahanap yung agency ko na yun na Kingsman Power Agency sa Malate, Manila. So apply na kayo guys kasi nga malaki na po yung salary ngayon ng mga domestic helper na 5,100 na effective on September 30, 2025. So good luck po sa mga waiting na lang na mapili ng mga employer dyan sa Pilipinas. Sana kayo guys ay makuha kayo ng mabuting employer. Hindi kayo pababayaan lalo na ho sa pagkain kasi marami pong mga nagugutom na mga domestic helper kasi tinitipid po sila sa pagkain. Okay? So hindi po binibigay sa kanila yung mga food allowance. So yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo yung bagong salary ngayon para sa mga domestic helper na magtatrabaho po sa Hong Kong or yung mga maglalapse na yung kanilang mga kontrata at magre-renew na sila sa mga employer nila. So effective on September 30 ay magiging 5,100 Hong Kong dollars or equivalent of 38,046 pesos plus food allowance. Ang galing guys kasi ang kagandahan niya sa Hong Kong government ay nag-increase po sila ng salary per year. Kasi last time kasi nung umalis din ako doon sa Hong Kong, nag-increase din sila ng 100. So malaki na guys. From 2021 na 32,000 pesos, ngayon ay 38,046 pesos na. Mas piliin nyo yung Hong Kong kaysa po sa Middle East kasi alam nyo naman sa Middle East medyo mahigpit. Mas maganda sa Hong Kong kasi at least malapit lang kayo sa Pilipinas kung gusto nyo umuwi para makita nyo yung family nyo ay makakauwi kayo kasi mas mura lang yung po yung pamasahe from Hong Kong to Philippines. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung good news para sa mga domestic helper na nagtatrabaho sa Hong Kong or yung mga papunta pa lang ng Hong Kong na mga bagong hired, mga domestic helper na magtatrabaho po sa Hong Kong. So good luck guys! Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung good news para sa mga domestic helper na magtatrabaho at nagtatrabaho po sa Hong Kong. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman, pa-like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please, pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So, good luck po! Thank you for watching! Bye! God bless us all!